So I'm gonna explain what is the uses of this 5. So that 5, and the first one is GIO components like G-frame, G-button, and G-text area. The second one is the layout, colors, fonts, and the system tools like clipboard. The third one is handles user actions like button clicks. Then the fourth one is the get current data and time. And the last one is the format data, time for display. So in this side is this is my main class. When the program starts, it immediately create a login form in the window. So nothing else happen until the users within log in the GIO, which is this. So the next one is yung class login form extend GForm implements action listener. So dyan po, sa GFrame is yung GUI window, then yung action listener is allows to respond to button clicks. So next one naman po is dito sa G-text field. This one po over this one. So sa user field po is yung dyan po ini-input yung username, then natural po sa password is dyan po ini-input yung password. Then yung login button, ito po, dito po is yung G button po, nakiklik po ng G button. Then dito po is yung sa attempts, kung ilan po yung attempt. So overall po 3 attempt lang po yung nandiyan. Then dito po is kino-correct po is yung user, yung pangalan ng user, and then yung password niya po. So next naman po tayo dito sa may tatakpan ng login form. Login form, set size, and set layout, set difficult cause operation, and then set color. Ang purpose po niyan is nagsaset po siya ng title of the window. Then, na-define niya po yung size. And, nag-ano po siya ng grid layout, which is yung 3255. And then, also, nagko-close po siya ng program. Ayan po, exit and close. Then, null naman po is centers window on screen. Then, dito naman po tayo sa username. So, dito po sa field na yan, ayan, ang ano po dyan is yung add username label, tapos yung text field po. Then, ganun din dito po sa password. Then, same as on the login. Sa login naman po is, dito po, nagkikreate po siya ng button ng login. Ganun din po sa, nagkikreate po ng button na login. Then, mag-a-action performed po siya or magkakaroon po ng listener na kapag pinindot nyo po yun is magkakaroon po successfully or attempt. So, next is, dito man po tayo sa override. Ayan. So, dito po, hanggang dito, is yung explanation po dyan is every button press increase attempt, then reads username and password input. So, next naman po if hanggang dito po. Ayan, dyan. Tama ba? Oo, tama ako. Ayan, dyan naman po is yung, dyan po tinitingnan kung yung password niya po is, kung tama is magla-login successfully po siya. Then kapag hindi naman po tama yung password o yung username, maglalagay po siya ng incorrect login attempt. Kung yung attempt po, kung nakailang attempt na po siya, so overall po, 3, kunwari, 1/3, 2/2, 2/3 or 3/3. Kapag marami na pong attempt or mas malaki na po sa 3, ang mangyayari po is
magpiprint po siya ng gantong layout po. Too many attempts, program terminated. Ganyan po yung magiging output if mali po yung password na nalagay nyo. Then, mag-e-exit po siya. Then, next naman po, is dito naman po tayo sa class order. Ayan. Class order form. Dito po, yan, action listener is yung another GUII window po, which is, di ba po, pagkatapos nyo po mag-login, then nag-successful po siya, meron po siya ulit na magkakaroon ng bagong window, then also listens to the button click po. Then, dito naman po sa G-button, pizza, pasta, and donut. Yan po yung nasa unahan, which is yun po yung pinaka-main, parang yung radio button. Then, magkakaroon po siya ng radio button is parang nag-choose ka lang po ng isang klase ng pagkain. Then, sa may panel naman po is yung toppings based on selected food naman po. Then, yung submit button, ito po, yung submit button, dyan po sinasubmit yung final order na nakuha nyo po. Yan, medyo blurry na siya. Then, ito po, as you can see, checkbox array, checkbox. Dito naman po is yung mga choices. Ano po yan? Option ng bawat pagkain. So, kapag pizza po, ayan po yung mga nasa pizza. Then, sa pasta naman po, ayan, pasta, then donut. Then, sa milk tea, ayan, may milk tea po tayo. Then, sa ano po, magkakaroon po siya sa coffee po kasi may dalawa po siyang choices, which is, kapag pinindot niyo po yung coffee, meron pong lalabas na iced coffee and hot coffee. So, kapag pinindot niyo po yung iced coffee, ito po yung lalabas. Then, kapag hot coffee naman po, ito naman din po yung lalabas. Ayan, tapos sa juices naman po, ayan po yung lalabas sa juices. So, ayan, dito po tayo sa my public food order po. Ano po? So, yan dito po is yung nakalagay po doon sa title food and drinks order. Then, meron po siyang size na 620 by 560. Then, yung border layout po is 8 by 8. Then, magkakaroon po ng G-frame na exit on close, then null. Then, yung top instruction po dyan, yung flow from the left, is meron po yung selected food, which is 1 lang po. Yung kaganina po yung pizza, pizza, donut, then pasta. Then, magkakaroon po siya ng layout sa main panels po. Meron po siyang layout na 1 by 2. Green layout po to. Then, yung pixels niya po is 10 by 10, which is yung horizontal and vertically. Then, sa food panel po, meron po tayong panel from the left, which is y-axis. Ito po yung food panel is yung layout po niya. So, sa submission click naman po, ayan, meron po dong magkakaroon po ng submission button, which is yun po, is yung my food and receipt po is magkakaroon po doon ng mag-a-appear po doon yung my food and drinks receipt. Meron po yung year, month, and date para po mas convenient and non-editable po. So, meron po dong date na nakalagay kung kailan po siya in order. Ayan, ulit po. Sa food section, ayan po, sa food po, kapag yung sinelect po natin is pizza. Ayan, mag-a-appear po yun dun sa resibo. Then, ganun din po sa pasta. Then, ganun din po sa donut. Kung meron po tayong pinili. Kapag wala naman po, ang ipiprint nyo po is none. So, dito naman po sa drink section, katulad lang din po ulit ng sinabi ko. Magkaparehas lang po ang category po nila, which is sa drinks. So, sa drinks po, milk tea, coffee. Then, sa coffee naman po, meron po dyan, ngayon, katulad ng sinabi ko kanina, sa coffee, meron pong ice or hot coffee. Then, kapag wala naman po ulit kayong pinili, magkakaroon po ulit ng salitang none. So, ayun po, after po nun, magkakaroon po tayo ng, sa pinakadulo ng resibo, meron po tayong makikitang, thank you for your order. Tapos, may paganyan kasi ito naman po tayo sa may resibo. Ayan, receipt, show receipt window. So, kapag may makikita po kayo later on, meron pong resibo doon. Then, yung size po niya is 420 by 420. Then, yung border layout niya po is 6 by 6. So, dito naman po tayo sa receipt. Ayan, dito po. Yan po yung title ng window na nakalagay later on sa receipt.
Then, area new hanggang area dito po. Ayan. Dyan po is yung nag-a-add ng text. Area to show the receipts. Then, makes it read only. Then, adds a scroll bar and show the window po. Sino-show na po sa window. So, ayan. Dito po tayo sa may layout. Ito po, G-Flow, new layout flow, right? So, mag-print out po yan sa bandang right. So, G-Close button, magko-close po yung button. May makikita po kayong button doon na close. Ibig sabihin, magsasara or mag-exit na po yung file. Then, meron po sa pinakababa ng resibo is meron po kayong makikita ang copy to clipboard. Then, nasa sa inyo po yun kung i-copy nyo po. Then, magkakaroon po ng action listener kapag kinapin nyo po yun, kapag kinapin nyo po yun, may makikita po ka doon is receipt, copy the clipboard. Meron po dong button na add, which is yung copy. Then, yung buttons po ulit na add, which is yung close. Then, magkakaroon po ng border layout sa bandang south po na ito po yung buttons niya. Then, visible true. So, syempre po, kapag tapos na po yung lahat-lahat is pinapakita po dyan kay user na successfully na natapos niya na po, nakapag-login na siya, and nakapag-order na rin po siya. So, this one is yung bracket to close the program.